Sige, magandang. O, yan na. Magsimulan na tayo. Magandang araw sa inyo, mga bossing. Kamusta naman ang mga buhay? Sana nasa maayos kayong kalagayan. Kagaya ng ating laging pinag-uusapan dito sa ating channel, walang ano rito, walang kalungkutan. Lahat dito kasiyahan lamang. So kung ikaw ay isang nanonood at mahilig ka sa politika, oo, na toxic, eh dito sa ating channel, iniiba natin yan. Yung politika dito, ginagawa nating nakakatuwa. Kasi ang dami ng problema ng bayang Pilipinas eh. Tapos, matotoxican pa tayo, hindi ba? Kaya, konti na lang ang masyadong nanonood ngayon ng politika dahil masyadong ng toxic. Iniiba natin dito sa atin, ginagawa nating katatawanan yung mga balita. Hindi tayo dapat nagpapa-apekto dyan. Pero dapat, itinatandaan natin ang lahat ng mga nangyayaring ito sa atin para pagdating ng eleksyon, magagamit natin yan. Yan ang ating magiging motivation para tayo ay bumoto ng mga tamang mga kandidato para makatulong sa buhay natin. Lahat ng hirap na dinadanas natin ngayon, lahat ng hirap na dinadanas natin mga bossing, hindi yan lahat dahil sa mga poor choices natin, mga life choices natin. Hindi yan lahat dahil doon. Yung hirap na dinadanas natin ngayon, kalahati lang yung mga life choices natin. Yung kalahati, putang ina, kasalanan na ng gobyerno. Oo, kasi responsibilidad eh. Kaya nga tayo bumoboto ng mga kandidato, di ba, Don Robert? Kaya nga tayo bumoboto ng mga kandidato para magsilbi sa atin. Para alagaan tayo. Hindi naman natin lahat inaasa sa kanila. Pero, meron tayong mga bagay na wala sa kontrol natin na sila lang ang may kontrol. At inaasahan natin na makakatulong natin sila doon sa ating pagpupunyagi sa araw-araw. Kaya lang ang problema ngayon mga bossing, iba ang nangyayari. Habang tayo nagpupunyagi, sila, putang ina, nagpupunyagi pulang-pula din ang mga hasang nila. Yung mga pinagpupunyagian natin, putang ninanakaw nila, yun ang problema. Kaya yan ang mga i-expose natin dito sa ating channel. O i-expose natin ang lahat ng mga katiwalian ng mga hudas na yan. Mga sinungaling, natin yan. Ilalabas natin yan. O anong una nating pag-uusapan? O meron lang akong isang dito. Meron lang akong isang picture dito na gustong ipakita sa inyo. Eto, tatanggalin ko lang saglit yung chat. Ito na naman, hindi ba natin nakita ninyo no nakaraan sona, ang daming ipinangako na itong gunggong na ito. Pinangako yung rocket, putang ina, 17 billion rocket. At pinag-usapan na rin natin kung anong gagawin ng rocket na yan, hindi ba? Napatunayan natin na yung rocket na yan, putang ina, rocket lang pala. Hindi pala yan rocket papunta doon, rocket. Ni-rocket na naman nila tayo. At ang bobo nito mga putang inang congressman at mga senador na ito kapag itong rocket na ito natuloy. 17 billion yan mga bossing, ha? 17 billion, ang dami sanang pera niyan. Kung yung 17 billion na yan, nilagay mo sa ospital, ang dami sanang gamot na mabibili niyan. Ang problema natin ngayon, dyan sa meron tayo mga government hospitals, PGH and all. Alam niyo yung panahon ni Pangulong Duterte, yung PGH ha? Yung PGH, binigyan ni Pangulong Duterte ng 100 million yan. Alam niyo ba yung PGH, hirap na silang gamitin yung 100 million? Sabi nila, sir, ang problema namin, madami tayong pasyente. May 100 million nga tayong budget, marami tayong pasyente. Ang problema, kulang naman kami sa pasilidad, kulang kami sa doktor, kulang kami sa nurse, kulang kami sa kama. So may pera nga kami para pambayad ng mga bills ng mga tao na ito. Ang problema, kulang man yung ating mga pasilidad, hindi ba? Pero at least yun yung PGH nagrereklamo sila kasi binibigyan sila ng pera ni Pangulong Duterte. Di nila alam kung saan nila ilalagay. Hindi nila alam kung saan nila ilalagay. Taon-taon yun 100 million taon-taon dyan sa PGH. Noon libre ang gamot. Ngayon, pumunta ka sa PGH kahit Band-Aid, wala sila. Putang ina niyan. Tapos gusto mo magtayo ng rocket kung di ka ba naman tanga? Magtatayo ka ng rocket, wala nang gamot, wala nang mga kama, yung mga may sakit dito sa Pilipinas. Tapos ilalagay mo pa dyan yung pera. So eto, may pinangako na naman siya, ito si Bongbong Marcos. Bukod dun sa ipinangako niya, na ipinataas daw niya ang minimum wage o ang sweldo ng mga kasambahay. Paano nangyaring ikaw ang nagpataas ng sweldo ng mga kasambahay na nagtatrabaho sa abroad? Hindi ka naman employer. Hindi naman ikaw ang nagbibigay ng kontrata sa kanila. Paano ikaw ang nagtaas? Ikaw ang nagtaas. Yung sweldo nga dito sa Pilipinas, hindi mo mataas yung sweldo pa kaya ng mga kasambahay natin dyan sa ibang bansa? Tarantado ka talaga. Sino dito ang naniniwala? Sino dito ang naniniwala mga bossing na itong si Bongbong ay pinataas ang sahod ng mga mga kababayan nating OFW? Ano na 'yun? Sino ang dito? Sino ang naniniwala? Putsang ina, walang maniniwala sa iyo. Walang maniniwala sa iyo, Bongbong Marcos na na ikaw ang nagpataas kasi wala ka namang kontrol hindi ba? Employer to employee 'yun eh. Ngayon may mga agencies, ito yung employer na to, ito lang yung kaya niyang ipasahod. Yun yung pipirmahan nilang kontrata, labas ka dun. Paano ikaw ang may kinalaman sa pagtaas ng sweldo? Alam mo, sabi nga nila, tumaas daw talaga yung sweldo.
Totoo naman, Boss Dada, napataas talaga ni Bongbong Marcos yung sweldo namin, mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Bakit? Kasi pinalubog niya yung piso eh. Pinalubog niya yung piso, tumaas yung dollars. Eh syempre, dollars ang remittance natin eh. Ang sinusweldo ng mga kababayan natin, dollars eh. So parang parehas pa rin yung value ng kanilang tinatanggap na sweldo, pero tumaas yung parehas pa din yung amount, pero tumaas yung value. Kasi puta tarantado ito si Bongbong, binulusok yung dolyar. Masaya yung mga kumikita ng dollars. Masaya sila. Yung mga nagtatrabaho sa abroad, masaya sila. Kasi pag dinala nila yung pera nila dito sa Pilipinas, medyo maraming mambibili. Medyo. Pero akala nyo maraming nabibili yung pera ninyo kahit tumaas yung value niyan? Wala. Bakit? Kasi pag tumaas ang dolyar, bumaba ang piso, tayo, hindi naman tayo exporter eh. Hindi naman tayo nag-i-export. Ano man lang ini-export natin. Dapat nga ini-export natin mga kurakot tsaka mga unggoy. Puro tayo import lahat mula mo sa toothbrush hanggang sa suklay. Ini-import natin yan mga bossing, galing yan sa ibang bansa. Pag galing yan sa ibang bansa, ang presyo niyan dolyar. So kapag mataas ang dolyar, ibig sabihin yung piso mo nagiging mahina, puta konti lang yung mga produkto na nabibili mo. Pag konti yung produkto na nabili mo, siyempre tataasan mo yung presyo. So pataas ng pataas habang bumababa yung presyo yung piso. Tumataas yung presyo ng bilihin kasi nga hindi naman tayo nagmamanufacture ng sarili nating mga produkto kundi bumibili tayo mula sa labas katulad ng langis. Bibili ka ng langis, ilang barko ng langis yung bibilin mo. Anong pambayad mo doon? Dolyar. Mantakin mo sa isang dolyar kailangan mo ng 60 pesos. Para lang makabuo ka ng isang pera. Gaano kalaki? Karaming pera karaming piso ang uubusin mo para makapagpadala ka rito ng produkto. Marami kumpara sa isang dolyar. So tataas ang presyo ng mga bilihin. Syempre babawiin nila yan sa presyo ng bilihin eh. So akala ninyo, wow, tumaas ang dolyar, umokay yung value ng pera ko, yung sinusweldo ko, hindi. Ganun pa rin pagdating niyan dito, ang taas pa rin ng bilihin, pati lifestyle tumataas, wala rin silbi. Katulad ng presidente natin, walang silbi. Ganun yun. Di ba? Ganun yun. Kaya wag kayong nagpapaniwala sa mga yan. So eto na naman, meron siyang isang sinabi din doon sa kanyang sona. Puro kasinungalingan talaga eh. Sabi niya na binawasan daw niya yung mga utang daw sa bangko, meron daw mga pwede daw hindi muna magbayad. Yun daw mga bank transactions, binawasan daw. Nilibre daw. Di ba nung sinabi niya yun, pumalag ako kagad, paano nilibre? Nagbayad nga ako ng Pag-ibig. Using GCash, meron siyang 5 piso na charge. Kapag nag-transfer ka from bank to another bank, meron siyang 15 pesos na charge. Pag nagbayad ka ng bill mo sa kuryente, using GCash, meron siyang 15 pesos na charge. Paano niya sinasabi na transfer fee na yung mga bangko? So nagsalita ang Bangko Sentral ng Pilipinas na hindi inutos, walang inutos ang presidente na libre ang mga transfer fee sa mga bangko at e-wallets. Sinungaling talagang hayop. Gago talaga, no? Utangin na lahat talaga ng mga pinagsasabi niya doon kasinungalingan eh. Dapat yun ang pinopokus nito ni Claire Castro. Yung mga kasinungalingan ni Bongbong. Hindi siya nakapokus kay Inday Sara. Impacto talaga ito eh. Talaga mag-amo na impacto. Itong si Bongbong mala-impacto sa kasinungalingan at sa pagnanakaw. Ito naman si Claire Castro, mala-impacta sa kapangitan ng ugali pati ng muka. So mismong Bangko Sentral ang nag-debunk kay Bongbong Marcos na kasinungalingan yung sinasabi niya na hindi inutos ang libreng transfer fee sa mga bangko at saka sa mga e-wallets. Di ba sinabi ko naman na yan sa inyo before na putsang ina niloloko talaga tayo nitong Judas na ito. So ayun pa lang, budol na tayo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan.
sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, wala